Dahil sa mga narinig, ay halos matunaw si Teresa sa labis na hiya. Pautal-utal siyang nagpaalam kay David at saka nagmamadaling nagtatakbo papanhik sa sariling silid. Napahugot uli ng malalim na buntong hininga si David habang hatid ng tanaw ang dalagang umaalis. Nagtalo ang loob ng binata kung susundan ba ito o hindi. Na baka iba ang naging pakahulugan nito. Na baka inakalang kawalan ng respeto. Sinundan niya si Teresa. Nadatnan niya itong nakadapa sa higaan. Nakasubsob sa unan at impit na umiiyak. Nagtagis ang mga bagang niya. Napayuko siya habang paanas na humihingi ng paumanhin. Dahan-dahan niyang kinabig ang pinto upang isara. Ngunit, hindi iyon nailapat. Mula sa siwang ay nakita niyang nakatayo ito sa tapat. Patawarin mo ako, Teresa. Hindi ko gustong saktan ang damdamin mo. Ako ang dapat humingi ng paumanhin, David. Hindi ko alam kung bakit nagawa ako yun. Umiiyak nitong sabi, sabay salo sa mukha upang ikubli. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto at saka ito nilapitan. Huwag ka nang umiyak. Hahanap tayo ng paraan. Anong paraan? Meron pa ba? Pagkasabi ay idinikit ni Teresa ang sarili sa kanya. Ibinaon ang muka sa leeg niya. Kinabahan si David sa ikinilos na iyon ni Teresa. Kaya mabilis hinawakan sa magkabilang balikat at itinulak palayo. At hindi siya nagkamali. Ang mga mata ni Teresa, kulay dugo na naman. Ang balak na pagtalikod at paghakbang upang ito ay iwan ay napigilan nang yumakap ito sa kanya. Hinawakan niya ang mga kamay nito at binaklas sa bewang niya. David, ako to. Ako at si Teresa ay iisa. Ano? Tanong niya. Ang nararamdamang inis ay pinipigil. Napamura siya nang hubarin nito ang suot na damit. Walang itinirang saplot, kahit isa, kahit munti. Mariin niyang ipinikit ang mga mata, kasabay ng madalas at marahang pag-iling. Nasusuklam siya sa nangyayari. Pagmasdan mo ko, David. Ako din si Teresa na iniibig mo. Ako ang isang bahagi sa kanyang pagkatao na hindi kumikilala sa konsensya. Gagawin ko kung ano ang gusto ko nang hindi iniisip kung tama ba o mali. Kung ano ang magpapasaya sa akin, iyon ang gagawin ko. Ito ang katauhang hindi nagpapanggap, hindi dinadaya ang sarili. Malaya. Ito rin naman ang gusto mo, hindi ba? Angkinin mo ko, David. Angkinin mo ko. Winika ni Teresa, nanunukso ng aakit. Gumuhit ang tusong ngiti sa bibig ng dalaga nang buhatin ni David. At sa loob ng maikling sandali, ay naroon na sila sa lawa at nakalublob sa tubig. Napahinto si Teresa sa ginagawang pagdila-dila, paghalik at pagkagat sa leeg ni David nang maramdaman ang lamig. Umarko ang isang kilay kasunod ng pagngisi. Isa kang ipokrito, David. Wala kang mapapala sa ginagawa mo. Hindi ka magiging masaya kung lagi mong iisipin ang tama. Hindi lahat ng tama ay magpapaligaya sa iyo. Pangungumbinsi pa rin ito. Lumaban ka, Teresa. Lumabang ka. Pakiusap ni David. Naubos ang pasensya ni Teresa. Nanlisik ang mga mata. Pumiglas at nagpipilit makawala. Patuloy naman sa paglusong si David patungo sa pinakamalalim na bahagi. Nagwawala na si Teresa. Nangangalmot. Inuuntog ang mukha ni David. Sumisipa. Nanununtok. Ngunit, tila manhid ang pakiramdam ni David. Hindi iniinda ang tinatamong pananakit. Kinagat ni Teresa ang labi ni David, mariin, malalim. Ngunit naging maagap si David
Ang pumutok na labi ay matuling inilihis. Ang dugo ay ipinagkait. Ikamamatay ni Teresa kung ipagdaramot mo sa akin ang iyong dugo, David. Makakaya mo bang tanggapin ang kamatayan namin? Lumaban ka, Teresa. Nakikiusap ako. Lumaban ka. Maotoridad na sabi ni David. Madilim at matigas ang anyo. Ipinahihiwatig na hindi pa dadaig. Ilang sandali pa, lumungay-ngay na ang ulo at mga kamay ni Teresa. Nawala ng malay. Noon napansin ni David na dugo ang umaagas na luha mula sa mga mata nito. Buhat pa rin si Teresa. Nagmamadali siyang umahon. Ibinalik ito sa silid at binihisan. Habang pinagmamasdan ang pagod nitong anyo at patuloy na pagdaloy ng pulang luha, ay lalo siyang nabahala. Pinagdudahan ang paraang ginamit. Naitanong niya sa sarili kung tama ba ang ginawa niya. Nakatulong ba siya? Nakabuti ba? O lalo lang nakasama? Samantala, si Victor. Dahil sa hinalang may kinalaman si Lilith sa karamdaman ni Teresa, ay naipa siyang ito ay hanapin. Madilim sa buong kakahoyang binabaybay niya. Maputik ang daan, habang tila nagpapaligsahan ng kulog at kidlat, gayong hindi naman umuulan. Ngunit hindi siya mapipigilan. Hahanapin niya si Lilith kahit sa impyernong kinaroroonan. Pagkaraan ng tila walang hanggang paglakad, narating niya ang lagusan patungo sa impyerno. Alam niyang hindi basta-basta magpapakita si Lilith. Kailangan niyang mag-alay. Mabilis niyang isinagawa ang ritual gamit ang dugo ng dalang tupa. Hindi ko akalaing maaalala mo pa kung bigyan ng alay, Victor. Nakangising sabi ni Lilith nang biglang sumulpot sa harapan. Hindi na nagulat si Victor nang makita ang halos hubad na dalaga. Noon pa man, katawan ng mga inosente at dalagang birhen ang ginagamit nitong sisidlan. Lalong dumilim ang anyo ni Victor. Anong ginawa mo kay Teresa? Anong ginawa mo? Malakas niyang sigaw at sa isang iglap, piga-piga na ang leeg ng babae, halos bumao ng mga kuko. Tumawa si Lilith, kasunod ng pagtaas ng magkabilang kamay bilang tanda ng pagsuko. Mula sa isang bahaging madilim, dahan-dahan namang naglalakad palapit si Antonio. Nagulat si Victor. Lumarawan sa anyo ang pagtataka. Ang mariing pagkakasakal kay Lilith ay unti-unting lumuwag. Nakangising inalis ni Lilith ang kamay ni Victor. Nilapitan si Antonio at maharot na hinalikan. Tumutugon si Antonio, ngunit kay Victor nakatingin na wari bang nagpapamalas ng kahusayang wala sa binatang vampira. Nang matapos sa palabas at maghiwalay ang mga labi, binalingan ni Lilith si Victor. Victor, naging makakalimutin ka na yata. Sige, ipapaalala ko sa'yo. May kasunduan din kami ni Antonio, kaya nang patayin mo siya, nakuha ko ang kanyang katawan at kaluluwa. At alam mo ba, Victor? Higit siyang magaling na mangingibig kaysa sayo. Kung natikman lang ni Teresa, natitiyak kong mahuhumaling siya sa kanilang pagtatalik. Nakangising sabi ni Lilith at saka sinundan ng nakapangingilabot na halakhak. Paano gagaling si Teresa, Lilith? Mahinahong tanong ni Victor, nagpipigil ng galit.
Alam niyang naghahanap ng pagkakataon si Lilith upang siya ay paslangin, kaya iniba niya ang tono ng pagsasalita. Ganon din ang kilos sa tanyo. Kailangan niyang lansihin ang lumalansi sa kanya. Paano? Muling tumawa si Lilith. Umiindayog na naglakad pabalik-balik na waring nag-iisip. Pigil naman ang hininga ni Victor habang hinihintay ang isasagot nito. Alam mo, Victor, ang dugong ibinibigay mo sa kanya, panandalian lang yun. Mistulang gamot na pampakalma, pampaginhawa, akasabik. Kaya hinahanap-hanap niya. Nagpapalakas lang sa maitim na bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit hindi magiging lunas. Naikuyom ni Victor ang mga kamao. Muling pinigilan ng poot na nararamdaman. Paano siya gagaling? Sabihin mo kung ano ang dapat gawin. Tanong uli niya. Lumuwang ang pagkakangiti ni Lilith pagkakita sa desperadong anyo ni Victor. Isa lang ang paraan, Victor. Mistulang lumundag sa tuwa ang puso ni Victor sa narinig. Ano man ang paraang sasabihin ni Lilith ay handa niyang gawin. Kamatayan. Hayaan mo siyang mamatay. Nakahulagpos ang pagtitimpi ni Victor. Halos magliyab sa galit ang mga mata sa sinabing iyon ni Lilith. Sa isang iglap, nalapitan si Lilith at sa kaubod lakas na itinulak. Nawasak ang mga puno at batong tinamaan ng tumilapong babae. Mahina ang kapangyarihan ni Lilith sa pakikipaglaban, ngunit napakalakas kapag gumagawa ng kasunduan, at alam yon ni Victor. Magagawa niya itong patayin ng walang kahirap-hirap. Ito ang dapat mamatay at hindi si Teresa. Muli niyang sinugod si Lilith. Ngunit humarang si Antonio. Nagliliyab ang mga kamay. Umigkas ang kamao nito. Mabilis na isinuntok. Nakailag si Victor. Segundo lang ang pagitan. Dumaplis lang. Ngunit kalahati ng mukha ni Victor ay nalapnos. Umuusok pa habang dahan-dahang bumabalik sa dati. Humalakhak si Lilith. Aliw na aliw sa napapanood. Nagulat ka ba sa lakas ng Phoenix? Ha, Victor? Hindi mabibilang ang kaluluwa ng mga taong inialay ko para maging ganyan siya kalakas. Kaya mag-iingat ka. Nang uuyam nitong sabi at saka muling humalakhak. Natigilan si Victor. Nakaramdam ng pangamba. Sa munting pagkakamali ay maaaring hindi na niya muling makita si Teresa dahil ang Phoenix ang kahinaan niya. Ito lang ang makapapatay sa kanya.